Sa lumang tulay ng Barangay Balete, may isang multong nakangiti, nakaputi, duguan ang mukha, at lumilitaw lang sa side mirror ng jeep kapag wala kang sakay. Huwag kang lalagpas ng 5 minuto o baka hindi ka na makatawid. Gusto mo pa ng ganitong nakakakilabot na kwento? Like, subscribe at mag-comment sa ating video. Halina at simulan natin. Kabanata 1, ang kwento ng tulay. Madilim na ang langit nang ihinto ni Mang Rudy ang kanyang jeep sa tapat ng lumang karinderya sa tabi ng terminal. Alas 9 ng gabi at ramdam na ramdam ang pagod sa kanyang balikat mula sa buong araw na pasada. Humigop siya ng mainit na kape habang nagmamasid sa ilan pang trooper na nagkakatipon sa ilalim ng isang ilaw na kumikislap-kislap na tila mamamatay na. Wala ka na namang sakay pa uwi, Rudy? Tanong ni Mang Ben, isang matandang trooper na halos 30 taon nang pumapasada sa parehong ruta. Wala talaga, imula nang i-repair yung bagong overpass, bihira na ang sumasakay sa dulo. Wala na ring gustong dumaan sa lumang tulay, sagot ni Mang Rudy habang pinupunasan ang basang noo. Alam mo na kung bakit, sabat ni Boyet, isa sa mga batang trooper. Yung multo raw ng babaeng nakaputi. Palaging sinasabi ng mga pasahero, may nakikita silang nakangiti sa side mirror, pero paglingon nila, wala naman sa jeep. Tumawa si Mang Rudy, pilit ngunit may bahid ng kaba. Multo? Ang multo, gawa-gawa lang yan para takutin ang mga baguhan. Pero hindi natawa si Mang Ben, tahimik siyang humigop ng kape bago nagsalita. Hindi ganyan dati ang tulay. Noon, araw-araw may dumadaan. Pero mula nang mamatay si Elyong, napatigil ang lahat. Si Elyong ay isa sa pinakamatagal na trooper sa lugar. 3 buwan na ang nakalilipas nang matagpuan siyang patay sa loob ng sarili niyang jeep, nasa gitna ng tulay, walang gasgas o sugat, pero may labis na takot sa mukha. Ano bang totoo, Mang Ben? Tanong ni Boyet. Anong nangyari kay Elyong? Napabuntong hininga si Mang Ben, noong gabing yon, kwento ng mga tanod, wala siyang sakay. Dumiretso siya sa tulay kahit walang biyahe. Sabi ng anak niya, nag-text pa raw, may sakay ako. Ihahatid ko lang. Pero nang ma-retrieve ang dashcam, wala ni isang tao sa jeep. Wala kundi ang sarili niya. At sa side mirror, may babaeng nakaupo sa likod. Ngumingiti. Duguan ang mukha. Napatahimik ang lahat. Pati ang ingay ng trapiko sa labas ay tila napalitan ng malamig na hangin. Ano raw ang nangyari sa babaeng yon? Tanong ni Rudy, ngayon ay hindi na sigurado kung tatawa o maniniwala. Sabi-sabi, matagal na yang istorya. Babae raw na ginahas at pinatay ng mga lalaking lasing. Iniwan sa ilalim ng tulay. Walang nakakita, walang nag-imbestiga. Sa tuwing may dadaan na jeep na walang laman, sumasabay siya. Dahil gusto niya ng sakay. O ng kasama. Hindi na nakapagsalita si Mang Rudy. Tahimik siyang tumungga ng kape habang muling tumingala sa madilim na langit. Biglang umihip ang malamig na hangin. Kumiskis ang mga dahon ng puno malapit sa terminal. Sa gilid ng kanyang paningin, tila may anino siyang nakita sa salamin ng kanyang jeep. Pero nang tumingin siya ng diretsyo, wala naman. Pauwi na ako, mahinang sambit ni Rudy. Dumaan ka na lang sa bagong daan, payo ni Mang Ben. Pero umiling siya. Sayang ang gas. Mas mabilis pa rin sa lumang tulay. At habang pinapaandar ni Mang Rudy ang makina ng kanyang jeep, hindi niya napansin na sa likod ng side mirror, may munting patak ng dugo. Kabanata 2, walang sakay. Mabigat ang hangin nang iwan ni Mang Rudy ang terminal. Madaling araw na, alas 12:15 ng gabi, at tuluyan nang tumigil ang pag-ambon. Wala na siyang pasahero, at gaya ng nakagawian, dadaan siya sa lumang tulay pabalik sa kanilang barangay sa kabilang bayan. Mas maiksi ang tulay kaysa sa bagong overpass, at mas tipid sa gasolina. Ngunit ngayong gabi may ibang lamig. Hindi lang dulot ng panahon, kundi nang hindi maipaliwanag na kilabot na unti-unting bumabalot sa kanyang batok habang papalapit siya sa tulay. Pumipintig ang makinang lumang jeep habang inaakyat niya ang maikling bangin paakyat sa simula ng tulay. Wala siyang kasama ni isang anino ng tao sa lansangan. Sa paligid, puro dilaw na post ng ilaw na pumipintig-pintig, mistulang kandilang nauupos. May mga parte ng kalsadang nababalot ng kadiliman. Tahimik. Masyadong tahimik. Wala ni isang ingay ng kuliglig o tahol ng aso. Tanging ang tunog ng makina at ng pagaspas ng goma sa basang kalsada ang pumupuno sa loob ng jeep. Pagpasok niya sa tulay, napansin ni Mang Rudy na parang mas humaba ito.
Dati wala pang 2 minuto ang pagdaan niya rito, pero ngayong gabi, parang hindi na uubos ang gitnang bahagi ng daan. Ang mga bakal sa gilid ay nangingitim, at ang mga post ng ilaw tila mas malayo sa isa't isa. Napakagatlabi siya. Wala yan. Gawa lang ng pagod. Bumaling siya sa side mirror para silipin kung may dumarating na sasakyan sa likod. At nandoon siya. Isang babae. Nakaputing bestida. Basang-basa. Nakaupo sa hulihang upuan. Walang paggalaw. Nakatingin lang. At nakangiti. Ngunit hindi ito ordinaryong ngiti. Ito ay isang uri ng ngiti na tila pilit. Nalit ang gilagid. Ang mga mata, singkit at tuwid na nakatitig sa kanya. May tumutulo mula sa kanyang noo dugo. Napasinghap si Mang Rudy. Napakadyot ang jeep sa biglang apak ng preno. Paglingon niya sa aktwal na upuan sa likod, wala. Wala ni anino. Wala ni amoy. Pilit niyang tinutok ang kanyang mga mata sa mga basang upuan. Basa lang ito sa ulan. Wala siyang isinasakay mula pa kaninang 9:00. Wala talagang ibang tao maliban sa kanya. Huminga siya ng malalim. Imahinasyon lang. Dahil sa sinabi nila kanina. Pest talaga yang chismis na yan. Pero hindi mapigilan ng kanyang mga kamay ang bahagyang panginginig. Tumulo ang pawis sa kanyang sentido kahit malamig ang hangin. Binuksan niya ang radyo para mabasag ang katahimikan. Static lang ang lumabas. Tinimpla niya ang channel. Wala. Puro ugong. Para bang pinapatay ng kung anong lakas ang signal habang nasa gitna siya ng tulay. Nang tingnan niyang muli ang side mirror. Mas malapit na ang babae. Hindi na siya nakaupo sa likod, nasa loob na siya ng jeep, nasa gitna ng mga upuan. Nakatingin pa rin kay Rudy. Ngiting-ngiti. Duguan ang kalahati ng mukha. Tila nilaplap ng bakal ang pisngi. Puputangin na. Muntik nang mapamura si Mang Rudy ng malakas. Napakadyot ulit ang jeep ng di sinasadya. Agad niyang binilisan ang takbo. Pinisil ang manibela. Huwag kang titingin. Huwag kang titingin, paulit-ulit niyang bulong sa sarili. Parang mantra ng takot. Humahaba pa rin ang tulay. Hindi siya makalabas. Parang nilulunok siya ng lugar. Ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Tumingin siya, isang mabilis na sulyap lang sa salamin. Ngayon, nasa mismong likod na niya ang babae. Sa pagitan ng driver's seat at passenger seat. Nakapatong ang duguang kamay sa sandalan. At muling bumiti. Kagat-kagat ang sarili niyang dila si Mang Rudy habang pinipilit ang sarili na huwag tumili. Nanginginig na ang kanyang tuhod habang pinapasok ang mas mataas na gear. Please, Diyos ko, wag mo kong kunin dito, nanginginig ang kanyang boses. Biglang lumiwanag ang paligid. Nasa dulo na siya ng tulay. Sa isang iglap parang bumalik sa normal ang lahat. Nawala ang babae. Nagbalik ang tunog ng radyo. Bumalik ang ilaw sa paligid. Ang side mirror malinis. Pumara siya sa gilid ng daan at halos mapasandal sa manibela sa sobrang pagkahapo. Malalim ang bawat hinga. Pawis na pawis. Pero buhay. Sa gilid ng kanyang jeep, may nakasulat na tila ginuhit gamit ang daliri sa basang salamin sa likod. Huwag kang titigil. Kabanata 3, Oras ang kalaban. Malalim na ang gabi. Nakatigil pa rin si Mang Rudy sa gilid ng kalsada, ilang metro matapos ang dulo ng lumang tulay. Nanginginig pa ang kanyang mga kamay habang pilit na sinisigurong wala na ang babae sa loob ng jeep. Ang kanyang puso, parang tambol sa dibdib, bumibilis at humahagupit sa kanyang tadyang. Binaba niya ang kanyang ulo at tumitig sa kanyang manibela. Sa ibabaw nito, nanginginig ang kanyang mga palad, nangingintab sa pawis. Ilang saglit pa, tumingin siya muli sa rearview mirror. Wala. Sa wakas, wala na talaga. Pero naroon pa rin ang basang sulat sa likod ng salamin, nakasulat gamit ang tila dugo o putik, huwag kang titigil. Sinapo niya ang kanyang noo. Anong klaseng sumpa to, mahinang bulong niya. Bakit ako pa? Muli niyang pinatakbo ang jeep. Mabagal, maingat, at palingalinga. Ang bawat ilaw ng poste ay parang multong nakaabang. Ang bawat anino ng dahon sa kalsada ay parang kamay na handang sumunggab. Habang papalayo siya sa tulay, napansin niyang tumatakbo ang orasan ng kanyang dash, 12:05 na. Biglang pumasok sa isip niya ang sinabi ni Mang Ben.
Kapag nakita mo siyang umingiti sa iyo sa salamin, huwag kang lalagpas ng 5 minuto sa loob ng tulay. Napakagatlabi siya. Gaano katagal ba akong naipit sa tulay? Binuksan niya ang cellphone. 12:00, 5 minuto na ang nakalipas simula nang pumasok siya sa tulay. 5 minuto. Eksakto. Buhay pa siya. Napangiwi siya sa sarili. Kung lampas 5 minuto na ko roon, bakit buhay pa ako? O baka naman. Hindi pa tapos. Habang binabaybay niya ang kalsada pa uwi, napansin niyang wala pa ring dumadaan na ibang sasakyan. Hindi ito karaniwan. Sa ganitong oras, may ilang delivery truck o mga pauwing motor. Pero ngayon, para siyang nag-iisang tao sa isang abandonadong mundo. Sa likod ng kanyang jeep may mahinang kaluskos. Napalingon siya. Wala. Tiningnan niya ang salamin. Wala rin. Pilit niyang iniwasan ang side mirror. Ayaw na niyang muling makita ang babaeng nakangiti. Pero parang sinasadyang bigla siyang makaramdam ng malamig sa batok, na para bang may nakatayo sa mismong likuran niya. Kailangan niyang makauwi. Pagdating niya sa kanilang barangay, binilisan niya ang takbo. Kabisado niya ang bawat liko, bawat poste, bawat bahay na madalas niyang nadadaanan. Ngunit may kakaiba ngayong gabi, tila mas madilim ang paligid, mas patay ang katahimikan. Pumasok siya sa kanilang maliit na eskinita at tuluyang ipinasok ang jeep sa kanyang garahe. Pagkababa, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Pinatay ang makina, sinarado ang pinto, at tumakbo papasok ng bahay. Pagkapasok niya, agad siyang nagtungo sa altar at nagdasal. Diyos ko po. Kung ano man yon, huwag niyo pong hayaang bumalik siya. Huwag po, Panginoon. Ngunit kahit anong dasal ang gawin niya, nananatiling malinaw sa kanyang isipan ang mga mata ng babae, matatalim, mapupula at laging nakangiti. Biglang tumulog ang cellphone niya. Isa lang ang mensahe, galing sa hindi kilalang numero. Walang pangalan. At ito ang laman. 12:10 a.m. Bukas ulit. Napabitaw si Mang Rudy sa cellphone. Tumama ito sa sahig at nabasag ang screen. Napatras siya papaupo sa sahig, tila nawalan ng lakas. Anong ibig sabihin noon? Bukas ulit. Paulit-ulit ba to? Dahan-dahang pumatak ang ulan sa labas. Sa salamin ng bintana, nakita niya ang sariling refleksyon, pero hindi siya ang mag-isa sa salamin. May babaeng nakaputi sa kanyang likuran. Nakangiti. Duguan ang mukha. Paglingon niya, wala. Kabanata 4, ang patay ay hindi tumitigil. 7:00 ng gabi. Nakatitig lang si Mang Rudy sa kanyang tasa ng kape sa loob ng kanilang maliit na kusina. Halos hindi na siya makatulog maghapon. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik ang ngiti ng babaeng multo, puno ng dugo, at ang mga matang walang kaluluwa. Tila isinumpa ang bawat segundo na lumilipas, at bawat kaluskos ng hangin ay parang babala, babalik ako. Hindi to pwede, bulong niya habang nanginginig ang kamay sa paghawak ng tasa. Hindi na ko babalik sa tulay na yon. Hindi na. Pero hindi siya pwedeng hindi bumiyahe. Yan lang ang kabuhayan niya. Isang araw na hindi bumiyahe, isang araw na walang kita. At higit pa roon, alam niyang babalik ang multo kahit ayaw niya. 12:10 a.m. Bukas ulit. Iyon ang mensaheng natanggap niya kagabi. At ngayon, unti-unting lumalapit ang oras na yon. Alam niyang kahit hindi siya dumaan sa tulay may paraan siyang maabutan ng patay. 9:00 ng gabi. Bumalik si Mang Rudy sa terminal, nagkunwaring walang nangyari. Tinatawanan pa ng ilang kapwa driver ang mga kwento ng tulay, at may ilan pang nagsabing nakakita rin sila ng babae sa salamin. Yung pinsan ko, pare, akala niya wala siyang sakay. Paglingon niya, may nakaputing babae. Tapos nawala bigla. Tawa ng isa. Pero pre, hindi siyang umingiti no, hindi yung creepy na ngiti na parang hinahabol ka pa kahit patay na siya. Napayuko si Rudy. Hindi na siya sumabat. Ayaw na niyang ipaliwanag. Wala na siyang balak ikwento kung gaano katindi ang takot na naramdaman niya kagabi. 11:30. Bumaba ang huling pasahero sa kanto ng San Bartolome. Malapit na ang lumang tulay. Alam niyang ito na ang punto ng walang balikan. Huminto siya saglit sa gilid ng daan at nagsindi ng sigarilyo. Sa rearview mirror, wala. Pero may kumalabit sa balikat niya. Wala namang tao. Mabilis niyang binuksan ang pinto at lumabas.
Putangina, wag na ngayon. Wag naman ngayon. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang tumitig sa madilim na tulay sa unahan. Tahimik ang lahat. Ang mga post ng ilaw, isa-isang umiilaw at namamatay. Isa. Dalawa. Tatlo. Hanggang sa ang buong gitna ng tulay ay nalubog sa dilim. Hindi niya kayang umiwas. Kung hindi siya dadaan doon, mas matatagalan siya. At kung maghintay siya ng lampas alas 12, baka mas delikado. Kailangan niyang harapin ito. Ngayon. Huminga siya ng malalim at pinatakbo ang jeep. Habang binabaybay ang tulay, pinipilit niyang huwag tumingin sa side mirror. Sa kanyang tainga, umuugong ang tunog ng makina at ang kabog ng kanyang puso. Ngunit mas malakas kaysa roon, ang kabig ng takot na sa isang iglap, makikita na naman niya ang nakangiting multo. Sa loob ng 2 minuto, tila walang kakaiba. Normal ang takbo ng jeep. Ang ilaw sa loob ay kumikislap ngunit hindi patay. Hanggang sa maramdaman niya ulit ang lamig. Yung lamig na hindi dulot ng gabi o hangin kundi ng presensya. Parang may titig sa kanyang batok. Parang may hiningang malamig na dumadampi sa kanyang batok. Sumulyap siya. At nandoon na naman siya. Ang babae. Nakaupo sa hulihan. Nakangiti. Mas madugo kaysa kagabi. At unti-unting naglalakad papalapit sa kanya. Hindi. Hindi ako titigil. Hindi ako titigil. Pinisil niya ang gas. Umandar ang jeep mabilis parang naghahabol ng buhay. Ngunit hindi lumalayo ang babae. Sa salamin, tila mas lumalapit siya habang tumatakbo ang jeep. Huwag kang titigil. Huwag kang titigil. Bulong ito sa kanyang tenga. Pero wala siyang kasama sa loob. Ngunit para bang may boses na paulit-ulit na sinasambit sa kanyang ulo. Biglang tumigil ang makina. Tumigil din ang jeep. Putangina! Mabilis siyang bumaba at sinubukang tignan ang makina. Wala siyang makita. Dilim, ulan. Kaluskos. Paglingon niya, nandoon ang babae. Nakatayo sa gilid ng jeep. Nakatingin sa kanya. Ngiting-ngiti. Dumudugo ang mata. At unti-unting yumuko, parang nangakit. Ngunit napansin ni Rudy ang relo sa kanyang pulso, 12:08 a.m. May 2 minuto pa bago ang 12:10. Tumakbo siya pabalik sa jeep. Wala siyang pakialam kung sira ang makina. Paulit-ulit niyang pinihit ang susi. Umuugong ang makina, ayaw pa andarin. Sa salamin, ang babae ngayon ay nasa hood ng jeep, nakadapa, at gumagapang paatras, papunta sa windshield. Putangina mo! Umandar ka! 12:09. Isang pindot pa. Umandar ang jeep. Tumakbo siya ng mabilis at nang lumagpas siya sa huling post ng tulay, nawala ang babae. Walang salamin. Walang boses. Wala ring kaluskos. Pero may iniwang sulat sa dashboard, gamit ang tila dugo sa salamin. Sa susunod, titigil ka rin. Kabanata 5, may pasahero ka na. Ilang araw matapos ang insidente sa tulay. Wala pa ring tulog si Mang Rudy. Hindi niya masarhan ang mga mata nang hindi muling nakikita ang duguang mukha ng nakangiting babae, ang pagkakaupo nito sa hulihan ng jeep, ang malamig nitong titig, ang boses na parang bulong ng patay. Lalo na ang huling mensaheng iniwan nito sa windshield gamit ang dugo. Sa susunod, titigil ka rin. Gabi-gabi mula noon, bago siya bumiyahe, sinusulyapan niya ang salamin. Paulit-ulit. Kahit may sakay siya. Kahit tanghali pa. May takot sa likod ng kanyang isip, baka andun na naman ang multo, hindi na lang siya nag-iisa sa jeep kahit pa walang ibang umangkas. Hanggang sa dumating ang araw ng Huwebes. Gabi. 11:30. Pabalik na siya ng terminal matapos ihatid ang isang pasahero sa dulo ng Barangay Santissima. Napadaan na naman siya sa parehong ruta. Iwas dapat sa tulay. Pero nagsara ang isang kalye dahil sa road repair. At walang ibang daan kundi ang lumang tulay. Hindi ko na talaga matatakasan to, bulong niya. Mahigpit ang hawak niya sa manibela. Huminga siya ng malalim at pinilit paandarin ang jeep ng dahan-dahan. Tahimik. Walang pasahero. Dilim, hangin. Tila nanunuksong katahimikan. Ngunit sa kanyang rearview mirror tila may aninong dumaan. Isang iglap lang. Pero malinaw. Isang babae. Nakaputi.
Nakangiti. Duguan ang mukha. Napahinto siya. Wala akong karga, wala akong pasahero. Bulong niya habang humahagilap ng rosaryo sa dashboard. Pero bigla may boses mula sa likuran. Bayad po. Napatalon siya. Dahan-dahang lumingon. Walang tao. Pero sa upuan sa likuran may isang tiket ng pamasahe at 5 piso. Hindi na siya huminga. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang tinutulak ang kambyo. Gusto na niyang tumakbo palayo. Ngunit may isa pang boses. Mas malapit. Mas malamig. Pakiabot po ang sukli. May kamay na humawak sa kanyang balikat. Malamig. Basa. Parang may dugo. Napalingon siya. Wala. Ngunit sa salamin, malinaw. Nandoon ang babae. Nakatayo sa gitna ng jeep. Nakangiti. May hawak na tiket. At may sunog sa balat niya. Flashback. Bumaligtad ang jeep sa tulay. Nasunog. Wala ni isang nakaligtas. Isa sa mga pasahero, isang dalagang pauwi mula sa night shift, ay nakulong sa loob ng nasusunog na sasakyan. Sumisigaw, humihingi ng tulong. Pero walang tumulong. Wala ring saksi. Isang linggo matapos ang aksidente, biglang may mga driver na nakakita ng umingiting babae sa side mirror tuwing gabi. At doon nagsimula ang sumpa. Balik sa kasalukuyan. Humarurot si Mang Rudy palayo sa tulay. Walang lingon-lingon. Umiiyak na siya habang nagsusumamo, patawad, wala akong kinalaman, wag mo kong kunin. Pagdating niya sa terminal, wala siyang naabutang tao. Pero pagdating niya sa harap ng jeep, may laman ang hulihan. Mga bakas ng yapak. Basa ng dugo. At sa salamin ng jeep gamit ang mapulang likido. Sumakay ako. May utang ka. Sa gabing iyon, nanaginip si Mang Rudy. Sa panaginip, siya ang nasa loob ng nasusunog na jeep. Nakakulong. Sumisigaw. Nanghihingi ng tulong. At sa labas may isang driver. Nakatingin lang. Pinapanood siyang masunog. At ang driver na yon ay siya. Kabanata 6, ang sakay na hindi bumababa. Isang linggo na ang lumipas mula nang magsimulang sumakay ang multo. Hindi na alam ni Mang Rudy kung gising pa siya o tulog. Palagi siyang pagod, lutang, at may pakiramdam siyang hindi na siya nag-iisa kahit wala namang sakay ang jeep. Minsan, kahit maliwanag pa, nakikita niya sa rearview mirror ang isang mabilis na silip ng dugo ang mukha. At ang pinakamalupit, hindi na siya binabangungot dahil parang hindi na siya nagigising. Biyernes ng gabi. Kakaunti ang pasahero, kaya hindi niya napigilang dumaan ulit sa lumang tulay. Wala namang roadblock, pero para bang hinihila siya ng kung anong puwersa pabalik roon. Tahimik ang daan. Kumikislap ang ilaw ng poste. Mabagal ang takbo ng jeep, parang sadyang pinapabagal ng mga gulong sa bawat metro. At pagdating sa gitna ng tulay, blag! May bumagsak sa bubong ng jeep. Napamura si Mang Rudy. Hayop naman to, ano yon? Sinilip niya sa salamin. Wala. Pero narinig niya ang kaluskos sa bubong. Parang gumagapang. Parang gumugulong na dugo. At maya-maya, unti-unting bumigat ang jeep, tila ba may sumakay. Naramdaman niya ang bahagyang pagyuko ng katawan ng jeep sa likod, gaya ng karaniwang pag-upo ng pasahero. Tumingin siya sa rearview mirror. May babae. Hindi siya nakatingin. Nakatungo ito. Nakasakay. Maputi ang damit pero halos itim na sa dugo ang kanang bahagi ng mukha nito. Diretso lang ho, Manong. Napasinghap si Mang Rudy. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makaimik. Ayaw ko nang bumaba. Sa tuwing binababa ako, sinusunog ako ulit. Nagtagpo ang mga mata nila sa salamin. Ngunit hindi ito normal na tingin. Parang may mga mata sa loob ng mata. May mga galaw sa likod ng itim ng kanyang balintataw. Ayoko na sa impyerno. Ikaw ang maghahatid sa akin sa dulo. Sa takot, huminto si Mang Rudy sa gilid ng tulay at tumalon palabas ng jeep. Tumakbo siya sa gitna ng gabi, halos madapa sa takot, sigaw ng sigaw, tulong. May sakay ako. Hindi tao. Hindi na bumababa. Isang barangay tanod ang nakakita sa kanya at agad siyang pinakalma. Nang tanungin kung anong nangyari, tinuro ni Mang Rudy ang jeep. May sumakay. Ayaw nang bumaba.
Babae. Nakangiti. Nasusunog. Sumama ang tanod at ilang residente. Lumapit sila sa jeep. Wala silang nakita. Walang tao. Walang babae. Pero napansin ng tanod ang isang parang paso ng palad sa driver's seat. At ang isang bagay na nakapatong sa upuan ng pasahero. Isang plastic na li. Sunog. Nabasa nila ang pangalan. Jenny C. Ramos. Call center agent. Night shift 11 p.m. to 7 a.m. Flashback. Si Jenny ay laging umuwi ng madaling araw. Isang gabi, umuwi siya sakay ng huling biyahe ng jeep ni Mang Rudy. Hindi niya alam na sira ang preno ng jeep. Sa gitna ng tulay, nawalan ng kontrol ang manibela at bumangga sa gilid. Nagliyab ang makina. Lahat ng pasahero ay nakalabas maliban kay Jenny. At nang makalapit ang ibang driver, nakita nilang may humihingi ng tulong sa loob. Ngunit walang tumulong. Nagsialisan ang mga trooper. Ayaw madamay. Si Jenny nakulong. Si Jenny nasunog ng buhay. At ngayon, ayaw nang bumaba. Balik sa kasalukuyan. Kinabukasan, hindi na nakita si Mang Rudy. Naiwan ang kanyang jeep sa gilid ng tulay. Sarado ang pinto. Pero sa likod ng sasakyan, may isang mensahe na nakasulat gamit ang uling. Hindi pa tapos. May iba pa akong sasakyan. Kabanata 7, Terminal ng mga nawawala. Ilang araw matapos mawala si Mang Rudy. Sa terminal ng mga jeep sa Barangay Balete, nagsimulang kumalat ang usap-usapan, wala raw bumalik na balita kay Mang Rudy, at iniwan lang daw ang jeep sa gilid ng lumang tulay, may sulat na nakakatindig balahibo. Hindi pa tapos. May iba pa akong sasakyan. Marami ang nagsabi, baka nabaliw. Baka tumakbo. Pero ang matatanda sa terminal may ibang haka-haka. Kapag dinala mo ang kaluluwa sa dulo ng tulay, magiging bahagi ka na ng sumpay. At kahit pa hindi nan iniwala ang mga batang trooper, unti-unti nang nagbabago ang takbo ng gabi. Lunes. Bobby, 26, bagitong trooper, matigas ang ulo, kilala sa terminal bilang palaastang at laging nagbibiro tungkol sa mga multo. Si Mang Rudy. Baka nagkajowa na multo, di lang sinama sa honeymoon, sabay tawa. Ngunit ng gabing iyon, si Bobby ang pinakuling bumiyahe. 12:00 ng madaling araw. Walang sakay. Wala ring pasaherong pumapara. Paliko na sana siya pauwi, nang biglang mapunta ang ruta sa may tulay. Yare, bulong niya. Dito pala ako nadala. Tahimik ang paligid. Minsan lang siya dumaan dito, pero madalas niyang marinig ang mga kwento. Ngunit ngayon wala siyang naririnig kahit ihip ng hangin. At sa kalagitnaan ng tulay. Sumara ang pinto ng jeep sa likod. Mag-isa lang siya. Pero sa rearview mirror, may babae. Nakatayo lang. Di gumagalaw. Puting-puti ang suot. Basang-basa ng dugo ang kalahati ng mukha. At ang bibig nakangiti. Malawak. Hindi normal. Napamura si Bobby. Hoy! Sino ka? Sigaw niya. Walang sagot. Pero narinig niyang naglalakad sa loob ng jeep. Isang hakbang. 2. Papalapit sa kinaupuan niya. Ihatid mo ako. Katulad ng ginawa niya. Napalingon si Bobby. Wala sa likod. Pero sa salamin nasa tabi na niya. Nabitiwan niya ang manibela. Umatras siya, sumigaw, ngunit wala ng boses ang kanyang bibig. Parang pinutol. Parang ninakaw. Marami pa kami. Dito sila natatapos. Sa terminal ng mga nawawala. Flash vision. Mabilis. Mababang tunog. Kumakabog ang dibdib ni Bobby. Nakita niya ang mga mukhang patay sa loob ng isang lumang terminal. Mga driver. Lahat nakangiti. Lahat duguan. At nasa gitna si Mang Rudy. Hawak niya ang manibela. At nakasulat sa windshield. Hatid ko na sila. Bumalik ang ulirat ni Bobby. Humahagulgol siya habang umaatras ang jeep. Pinilit niyang huminto. Pinilit niyang ipark sa gilid ng tulay. Tumalon siya at tumakbo, hindi lumingon. Nakarating siya sa presinto, nanginginig, walang masabi kundi. May sumasakay na hindi bumababa. Sa tulay. May ngiti. May dugo. Pero nang balikan nila ang jeep, wala.
Malinis. Walang bakas. Maliban sa isa. Sa upuang likod, may nakaukit na pangalan. Jenny. Kinabukasan. May bagong chopper na nawawala. Isa na namang jeep ang naiwan sa gilid ng tulay. At sa terminal ng mga jeep sa Barangay Balete, may isang upuang laging bakante. Walang nauupo doon. Walang lumalapit. Dahil sabi nila, doon lagi nakaupo ang babaeng nakangiti. Kabanata 8, ang babae sa likod ng salamin. Lunes ng gabi. Sa isang maliit na bahay sa gilid ng terminal, naninirahan si Mylene, 17 taong gulang, anak ng yumaong call center agent na si Jenny C. Ramos. Tahimik lang ang dalaga, pero simula nang mawala ang kanyang ina sa aksidente sa tulay 3 taon na ang nakalipas, tila may nabura sa kanyang personalidad. Wala na ang dating masayahing Mylene, puro libro, puro kulong sa kwarto, puro tingin sa salamin. At kung may kakaiba sa kanya ngayon ito ay ang mahilig na siyang tumitig sa mga salamin sa dilim. Gabi ng pagdating ng masamang balita. May kumatok sa kanilang bahay. Si Kapitan Alingawngaw dala ang bagong impormasyon. Mylene, may nakita kami sa jeep ng nawawalang chopper. Apelyido mo ang nakasulat sa upuan, Ramos. Gusto naming itanong kung may kaugnayan ito sa'yo. Tahimik si Mylene. Lumingon siya sa lumang vanity mirror ng kanyang yumaong ina. At sa salamin, nakita niyang may nakangiti sa likod niya. Ngunit pagharap niya, wala. Ilang oras matapos ang pagbisita ni Kapitan. Hindi na siya makatulog. Kinuha niya ang lumang cellphone ng kanyang ina mula sa lumang bowl. Luma na, may bitak sa screen, pero may isang video sa gallery na hindi niya pa kailanman nabubuksan. Ang pamagat. Last ride, 2:14 a.m. Nagdalawang isip siya. Nanginginig ang daliri niya habang pinindot ang play. Kumislap ang screen. Mabagal. Malabo. Pero naroon ang loob ng isang jeep. May babaeng nakaupo. Nakaputi. At sa loob ng 5 segundo ng video, nakita ni Mylene ang sarili niyang ina nakangiti. Duguan ang kalahati ng mukha. Gumuho ang mukha ni Mylene sa iyak. Mylene. Anak. Tila ba hindi lang recorded ang boses? Parang boses na nagmumula sa likod ng telepono. Gabi ng Martes. Hindi na pumapasok sa eskwela si Mylene. Ngunit sa gabi, palagi siyang nauupo sa terminal. Pinagmamasdan ang mga jeep. Lalo na yung mga walang sakay. Sa kanyang mata, may nakikita siya na hindi nakikita ng iba. Tuwing lalampas ang jeep sa tulay, nakikita niya ang multo ng kanyang ina sa salamin. Nakangiti. Nakaupo sa likod. Hindi bumababa. At sa bawat pagdaan ng jeep, isa-isang nawawala ang mga chopper. Kaya nang dumaan ang pang-5 jeep sa tulay at hindi na nakabalik si Mang Crispin, umuwi si Mylene, humarap sa salamin at bumulong. Maano ba talaga ang gusto mong mangyari? Midnight. Nagising si Mylene. Mula sa salamin sa dingding may lumabas na kamay. Duguan. Puting-puti ang balat. Hinawakan siya sa pulso. At sa gilid ng kanyang tenga may narinig siyang bulong. Huling biyahe mo na, anak. Flashback, tunay na kwento. Sa huling biyahe ni Jenny, hindi aksidente ang nangyari. Inilock siya ng driver sa loob ng jeep nang marinig ang kanyang sigaw. May nangyaring hindi maganda sa loob ng jeep bago ito bumangga at magliyab. Ang multo ay hindi naghahanap ng masasakyan, naghahanap siya ng hustisya. At ngayon, si Mylene ang tanging makakatapos ng sumpa. Pagbalik sa kasalukuyan. Nang tumingin muli si Mylene sa salamin, wala na ang kanyang refleksyon. Ang nasa salamin ay ang mukha ng kanyang ina, nakangiti, umiiyak ng dugo. At sa likod nito, nakapila ang iba pang multo ng mga biktima. Pangwakas na eksena sa Kabanata 8. Mylene, nasa gitna ng tulay, hawak ang cellphone, naka-livestream. Nakasakay siya mag-isa sa jeep. Ito ang dulo ng biyahe. Hindi lang ito kwento. Totoo ang babaeng nakangiti. At habang papalapit siya sa gitna ng tulay, may mga aninong pumupuno sa jeep sa likuran niya. Isa-isa silang nauupo. Tahimik. Nakatingin lang sa kanya. At sa huling segundo ng video, ang multo ng kanyang ina ay umupo sa harap, sa tabi ng driver's seat. Kabanata 9, ang pag-amin. Miyerkules ng umaga. Nagimbal ang buong Barangay Balete nang kumalat ang balita. Nakita sa Facebook ang live video ni Mylene.
Sa video, kitang-kita siyang sakay ng jeep mag-isa. Nakasimangot sa umpisa, pero habang tumatagal, dahan-dahang napalitan ng isang ngiti ang kanyang mukha, isang ngiting hindi kanya. Bago matapos ang live, may narinig ang lahat na nanonood. Dadalhin ko kayo sa dulo ng tulay. Lahat kayo. Isa-isa. Naging viral ang video. Pero ang mas kinilabutan ang mga taga-terminal ay hindi ang nakita sa screen kundi ang hindi na muling makita si Mylene. Kinagabihan. Si Kapitan Alingaungaw, kasama ang ilang pulis at isang albularyo, pinuntahan ang bahay ni Mylene. Pagpasok nila, malamig. Hindi natural. Amoy kandila at amoy dugo. Sa gitna ng sala, isang salamin may basag sa gitna. At sa tapat ng salamin, nakasulat sa pader gamit ang kulay pula. Ang bawat ngiti may pinagmulan. Flashback, mga lihim ni Jenny. Habang nagsisiyasat si Kapitan, natagpuan nila ang lumang diary ni Jenny. Doon nila nalaman ang totoo. Si Jenny ay hindi lang basta call center agent. Isa siyang dating witness sa isang kaso ng abduction ng babae sa mga pampasaherong jeep. Nakaligtas siya sa isang insidente ng panggagahasa. Ngunit walang nakulong. Ang trooper ay napalaya. At ilang buwan lang ang lumipas, nawala si Jenny sa parehong lugar kung saan siya unang muntik mapahamak, sa lumang tulay. Walang hustisya. Walang nanagot. Kaya ang kanyang kaluluwa hindi matahimik. Balik sa kasalukuyan. Gabi. Sa tulay. 3 bagong trooper ang dumaan. Walang sakay. Walang ingay. Ngunit sa side mirror, iisa ang kanilang nakita. Isang babaeng nakangiti, duguan ang mukha, ngunit ngayon hindi lang siya mag-isa. May dalagitang nakaputi sa tabi niya, nakangiti rin. Mag-ina. Si Jenny at si Mylene. Sa jeep ni Mang Tonyo. Nang makita niya ang 2 multo sa salamin, agad siyang huminto. Tumalon palabas ng jeep. Pero bago pa siya makatakbo, tumigas ang katawan niya. Parang may pumipigil. At sa kanyang tenga may bumulong. Walang makakatakas. Hindi na ito tungkol sa akin. Kundi sa lahat ng hindi pinakinggan. Samantala, sa terminal. Isang matandang babaeng pulubi ang naglalakad. Tahimik lang. Hawak ang maliit na kulintas na may larawan ng batang si Mylene. Lumapit siya kay Kapitan. Yung babae sa salamin, hindi siya nananakot para manakit. Naniningil siya. Kasi pinabayaan natin siyang mawala. Pinili nating wag makialam. Kaya ngayon pinipilit niyang marinig ang tinig niya sa pamamagitan ng takot. Panghuling eksena ng kabanata. Sa salamin ng isa pang jeep na nakaparada, may bumukas na ilaw. Sa rearview mirror, nakaupo ang babaeng nakangiti. Tahimik. Mapayapa ang mukha. Sa kanyang tabi, nakaupo si Mylene. Pareho silang nakatingin sa salamin. At unti-unting nag-fade ang imahe nila. Sa sumunod na araw, tumigil na ang mga pagkawala. Walang bagong nawawala. Walang bagong multo. Parang humupa ang sumpa. Pero, sa bawat side mirror ng jeep na dumadaan pa rin sa lumang tulay, kung tititigan mo ng matagal. Minsan, sa pinakasulok ng salamin, may ngiti pa ring nagmamasid. Kabanata 10, ang huling biyahe. Gabi ng Sabado. Tahimik ang tulay ng Balete. Walang dumaraan na sasakyan. Walang trooper na naglalakas loob. Walang kahit anong ingay, maliban sa tunog ng hangin na tila may ibinubulong. Subalit sa kalagitnaan ng katahimikan, may humintong jeep sa simula ng tulay. Luma ang jeep, may kupi sa gilid, at tila ilang taon nang hindi umaandar. Bumaba mula rito ang isang matandang babae, si Lola Rosita, ang pulubing dati hindi pinapansin. May dala siyang itim na kahon at isang luma, sunog na diary. Sa loob ng jeep, inayos ni Lola Rosita ang mga kandila. May binuksan siyang lumang cassette player at pinatugtog ang isang recorded prayer. Hinarap niya ang salamin ng jeep, ang mismong salamin na sa loob ng maraming taon ay naging pintuan ng mga kaluluwa. Sa manipis na tinig, nagsimula siyang magsalita. Jenny. Mylene. Naririnig niyo ba ako? Hindi kayo masama. Nasaktan lang kayo at pinabayaan ng mundo. Ngayong gabi, ako na ang magdadala sa inyo sa dulo. Ako na ang sasakay sa huling biyahe. Muling lumamig ang paligid. Mula sa side mirror, lumitaw ang mukha ni Jenny. Tahimik. Hindi nakangiti. Umiiyak.
Sa likod niya, si Mylene, nakasuot ng unipormeng pang-estudyante. Wala ring ngiti, kundi lungkot. Wala naman kaming balak manakit. Gusto lang naming may makarinig. Lumuhod si Lola Rosita. Itinapat sa kanila ang sunog na diary ni Jenny. Ito ang ebidensya. Ngayon, alam na ng buong barangay ang totoo. May mga nagkamali. At hindi na sila makakataka sa konsensya nila. Maaari na kayong magpahinga. Biglang umihip ang malakas na hangin. Nagsindi ang lahat ng kandila sa jeep. Ang salamin ay unti-unting kumislap. Sa unang pagkakataon, ang ngiti ni Jenny ay hindi na puno ng puot, kundi kapayapaan. Hinawakan niya sa kamay ang anak niyang si Mylene. Sabay silang tumingin kay Lola Rosita at bumulong. Maraming salamat. At sa harap mismo ni Lola Rosita, unti-unting naglaho ang kanilang mga anyo. Wala nang bakas. Wala nang dugo. Isang malinis na salamin ang naiwan, walang anino, walang multo. Kinabukasan. Muling dumaan ang mga jeep sa tulay ng Balete. Walang sinundan. Walang nilingon. Wala nang nakakakilabot ng ngiti sa side mirror. Tulad ng dati. Pero mas payapa. Final scene. Sa terminal, sa waiting shed, nakaupo si Lola Rosita. Nilalambingan ng malamig na hangin, hawak ang lumang diary. May lumapit na batang babae. Lola, totoo po ba ang multo sa tulay? Ngumiti si Lola Rosita. Dahan-dahang isinara ang diary. Tumingin sa langit. Pero hindi lahat ng multo masama. May mga multo na hindi naghahanap ng dugo, kundi ng katarungan. Nakaligtas nga ba sila sa nakangiting multo? O baka may susunod pang biktima sa tulay ng Balete? Kung kinilabutan ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong kikiliti sa takot mo. Hanggang sa susunod na lagim. Huwag kang lilingon.